Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban nabuli umano ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Paglalagay ng CCTV sa mga paaralan, muling isinusulong sa Senado kasunod ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. GSIS naglaan ng 69.1 million pesos para sa damage claims na dulot ng lindol sa Mindanao. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Pinag-aaralan ng mga otoridad ang anggulo ng epekto ng pambubuli ang nangyaring pamamaril sa loob ng isang eskwelahan sa Tacloban City, Leyte. Sa isang panayam sa Camp Crame ngayong Miyerkules, tinawag ni Interior Secretary John Vic Remulla na bullying gone wrong ang insidente na ikinamatay ng 3 estudyante at nakasakit ng ilan pa. Ayon kay Remulla, lumabas sa paunang investigasyon na dati pa raw binubuli ang 2 minor de edad na suspect dahil sa sobrang pang-aapi ay naimpluwensyahan sila ng nilalaro umanong video game. Nagpahayag si Remulla ng pagsuporta sa pagpabababa sa edad kung saan papatawan ng responsibilidad ang isang nagkasala sa batas. Sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga edad 15 pababa na lumabag sa batas ay sasailalim sa intervention imbis na patawan ng pananagutang kriminal. Kung mas matanda sa 15 anyos pero mas bata sa 18, maaaring panagutin kung mapatunayang ginawa nila ang krimen ng may pangunawa. Nasa edad 14 at 15 ang 2 suspect sa pamamaril at hawak ngayon ng Department of Social Welfare and Development at ng lokal na pulis. Ayon kay Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr., nahaharap ang 15 anyos na suspect sa kasong murder, frustrated murder at multiple counts of serious physical injuries. Dahil sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte nito lang Lunes, muling isinusulong sa Senado na magdagdag ng mga closed-circuit television cameras o CCTV upang pagtibayin pa ang kaligtasan sa mga paaralan. Ayon kay Senator Raffy Tulfo nitong Miyerkules, ang insidente na nagresulta sa pagkasawi ng 3 estudyante at pagkasugat ng iba pang mag-aaral ay nagpapakita na dapat na isakatuparan ang paglalagay ng CCTV para sa kanilang kaligtasan. Ilan pa sa mga dapat ipatupad ang pagtalaga ng mga gwardiya at pag-install ng mga metal detectors sa mga pasukan ng campus. Dagdag pa ni Tulfo, inilahad niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa school violence noong 2025, kaya isinulong niya ang mandatory installation ng CCTV sa mga silid-aralan at pampublikong lugar. Ipinahayag din ng senador na ipinagbigay alam ni Education Secretary Sani Angara na walang bakod ang paaralan sa Tacloban kaya nakapasok ang mga armadong estudyante sa likurang bahagi ng campus. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng Department of Education sa mga lokal na pamahalaan para sa posibleng paggamit ng Special Education Fund para sa perimeter fence at metal detectors. Naglaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng inisyal na 69.1 million pesos bilang reserba para sa damage claims na dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa GSIS, saklaw ng halaga ang 4,403 insurance policies na may kabuuang insured value na 23.59 billion pesos kung saan ang General Santos City ang may pinakamaraming apektadong property. Binigyan diin ni GSIS President at General Manager Rick Veloso na mahalaga ang pagpapanatili ng sapat na insurance coverage upang matiyak na walang patid ang serbisyo ng gobyerno matapos ang sakuna. Ang hakbang ay tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos para sa whole of government units habang nagpapatuloy ang damage assessment. Hinikayat ni Veloso ang mga ahensya na regular na suriin ang mga coverage at asset valuation upang mas mapabilis na makaahon pagkaraan ng sakuna. Nagsagawa rin ng on-site inspection ng GSIS sa Mindanao State University, General Santos City Government at Municipality of Alabel upang masuri ang danyo sa pagsusumite ng claims. At sa balitang pangkalakalan, ang pagbibigay tuon ng pamahalaan sa seguridad sa enerhiya ay makatutulong na matiyak ang pangmatagalang katatagan ng ekonomiya at suportahan ng mas sustainable na energy system ng bansa. Ito ang binigyan diin ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sa ginanap na Powering Profit in a Volatile World Energy Strategies Amid Global Disruption Forum sa Makati nito lang Martes.
Ayon kay Garin, ang resiliency ang naging pangunahing sukatan ng seguridad sa enerhiya sa gitna ng kawalang katiyakan sa usaping geopolitical, pagkaantala sa mga supply chain at tumitinding epekto ng pabago-bagong panahon. Dagdag pa ng kalihim, patuloy ang ginagawang hakbang ng Administrasyong Marcos tungo sa energy security tulad ng National Oil and Gas Contingency Plan, Philippine Energy Plan 2023 to 2050, pagpapalawak ng mga transmission facilities, pagmamodernize sa power grid at pagsusulong sa paggamit ng electric vehicles. Samantala, inanunsyo ng Meralco ang pagsisimula ng competitive selection process para sa 300 megawatts power supply sa February 2028 at dagdag na 600 megawatts pagsapit ng February 2029. Ayon sa kumpanya, saklaw ang capacity requirements ng 15-year power supply deal na inaprubahan kamakailan ng Department of Energy o DOE. Nakatanggap din ng Meralco ng Certificate of Conformity mula sa DOE kasunod ng review process na inabot ng mahigit isang taon. Tatanggap ang Meralco ng Expression of Interest hanggang July 14 habang nakatakda namang ganapin ang pre-bid conference sa July 28. Matatapos ang araw ng pagpapasa ng bid sa September 1. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.